Ito na. Siyempre, sa mga hindi pa nakapag-like dyan, pindutin nyo, double tap nyo lang yung screen. Dudubli yung ating like. Tignan nyo yung like ninyo, kaliit-liit lang. 3,000 plus kayo dyan, 4,000 kayo kanina. Pindutin, double tap lang ng screen. Double tap, pindot lang, ulit-ulit pindot sa screen. Double tap lang, tap, tap, tap. So ito yung sunod mga kababayan. Naalala nyo nakaraang araw, sagutan ni Baste Duterte at ni Congressman Bini Abante. Double tap ng screen, sige pindot-pindot lang. Yayaman ka ba sa ginawa mo? Ay ba, akala mo hindi. Tignan nyo ba naman kung aabot ka ng 4,000 viewers as hindi ka yayaman, tanga lang ang hindi maniniwala dun. Sino bang vlogger na hindi yayaman? Tang inang yan. 3,000 plus yung nanonood sa'yo. 100 nga lang manonood sa'yo, kikita ka na. Lalo pa yan. Smart. Magtapos ka sa Harvard, pre. Bayaran. Hindi ko kailangan ng Harvard. Mga DDS nga, nakapagtapos, pero bobo pa rin. Kita niyo yan, mga kababayan? Patapusin mo pa ako ng Harvard. Si Sarah nga, na abogada, hindi marunong mag-English. Ito na, mga kababayan. Speaking of flood control, si Senator Lacson, mga kababayan, ay, pulong Duterte. Posibleng iimbestigahan ang 51 billion niya. Eto na. Ang sagutan ni Pulong at ni Congressman Abante ay parang na umabot sa tainga ni Lacson at may possibility na paiimbestigahan ni Pampilo Lacson itong 51 billion Sabi ko nga sa inyo, mga Duterte, wag na kasi kayong sumausaw sa mga issue sa lipunan. Magtrabaho na lang kayo. Hindi naman kayo kasali dyan kung hindi kasali. Maliban na lang kung kasali kayo, sasawsaw talaga kayo. Ngayon mga kababayan, bawat tirada ng mga Duterte bumabalik sa kanila. Katulad niyan, binabas ni Sara si General Torre. Karma na daw yon. Dati nasa taas, 85 days na kalipas na nasiba. Pero yung tatay niya, hindi karma ang tawag, nakulong, walang laya-laya, mamamatay na doon, dinaabot ng 2026. Sinong kinarma? Yung tatay niyang nakulong o si Torre na kahit sinibak, malaya. Bumabalik kasi sa kanila. Ito na, mga kababayan. Iparinig ko sa inyo itong reaksyon ni Pampilo Lacson. Ano nga ba ito, mga kababayan? Halak ka! Diyos mio marimar. Ito na. It has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Pag nag-insert daw ng mga proyekto, mga kababayan, hindi daw ito usaping 100 million, kundi billion. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, mga DDS alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Eto, ulitin ko 51 billion. Pakinggan nyo pag narinig, ito, nakakalunod po ito. Pag narinig ninyo, mga kababayan, nakakalunod. Nakakalunod ito pag nalaman nyo. Pag narinig ninyo ito, mga kababayan, malulunod kayo. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion. Di ba? Kita ninyo, sino ba yung may distrito na 51 billion ang flood control? Ito, based on record. Ulitin ko anong sabi ni Senator Lacson? May narinig daw siya 10 million o 10 billion. Based on record. So ibig sabihin, pag sinabing based on record, meron talaga. Based on record, isang district 51 billion. Eto na. Isang district 51 billion. Based on records. Isang district 51 billion. Kita nyo? Based on record. So ibig sabihin, mga kababayan, may record pala talaga. Based on record. Kita ninyo, mga DDS, rinig ninyo. Alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Like po. Mga kababayan, tap the screen. Tap the screen. Putang ina ninyo, mga DDS. Based on record. Nakakalula. Nakakalunod. Help, kababayan, help. Nalunod ako. Ang lalim ng baha. Ang laki ng baha. Nalulunod ako. Based on record, isang district 51 billion. Eto na. Ulitin ko mga DDS, wag magalit. 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or
based on records, isang district 51 billion. Naka! Isang district, based on record, 51 billion. Sino ba yung may 51 billion? Isang distrito. O, huwag niyong sabihin Bulacan. Ang Bulacan nasa 12 billion lang. Eto ulitin ko sa inyo. Malaki ang mata ko, pero totoo yung sinasabi ko. Based on record, isang district 51 billion, sabi ni Lacson. Continue. Isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag natin absorptive capacity. How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Tell me, Mr. President. Di posible. It has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion. Isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag natin absorptive capacity. Based on record, isang district 51 billion. Ito i-search natin. Sino sa Pilipinas na isang congressman na may 51 billion project? Ito na. Ito. Ito. 51 billion project. Ay, Diyos ko. In Duterte administration. Ay, nako, mga kababayan. Mga DDS, alam kong bubo kayo, pero hindi kayo bungol. Eto na. Recently po, maraming naghahanap. Saan daw napunta yung 51 billion pesos na allocation para sa mga infrastructure projects ni Congressman Pulong Duterte nung panahon ng... Panahon ng? Wait lang Panahon ng? Kaninong panahon? Wait lang. Kasi napindot natin yung Panahon ng? tatay niya. Panahon ng tatay niya. Ulitin natin. Tulungan ko po kayong maghanap. So, recently po, maraming naghahanap. Saan daw napunta yung 51 billion pesos na allocation para sa mga infrastructure projects ni Congressman Pulong Duterte nung panahon ng tatay niya? Tutulungan ko po kayong maghanap. So una po, maaari tayong pumunta sa DBM website. Makikita po natin dyan yung General Appropriations Act. So halimbawa pang titingnan natin, General Appropriations Act of 2024. May 3 volume po yan. Pupunta po tayo sa volume 1C. Diyan po sa volume 1C, makikita natin sa baba nakalagay details of DPWH's projects and programs. Pag kinlik po natin yan, ito po yung PDF document. Nakalista Ito po, si Cielo po yan dating staff po yan ni PBBM. Actually parang Yusek Cielo. Siya mismo nag-research hindi sa akin ang galing. Pakinggan natin. po dyan ang lahat ng projects ng DPWH na na-allocatean ng pera mula sa ating annual budget. So kung halimbawa gusto nating hanapin lahat ng mga projects sa puntang Davao, madali po, i-word search lang natin yung Davao. So malilista po dyan. Halimbawa yan, Region 11, may mga allocation ng 8.2 million. Gusto nating malaman, ano nga ba? Para saan tong 8.2 million? So scroll up tayo, makikita natin yan. Yung item na yon ay para sa road maintenance po. Maintenance ng national road. So marami po yan. Iba-ibang items para sa infrastructure project ng DPWH sa iba't ibang distrito. So kung hahanapin nyo yung distrito nyo sa bayan nyo, ganun na po yung gagawin natin. Download natin yung dokumento na to at makikita natin kung ano yung mga proyekto na ni-allocate para sa mga distrito natin na in-insert sa budget ng ating mga congressman. Ito na. Ang pangalawang step naman po na maaari natin gawin ay pumunta sa website ng Department of Public Works and Highways. Sa website na to, pag tinignan nyo sa taas, may nakalagay na projects. Pag kinlik po natin yon, lilitaw dyan infrastructure. I-click po din natin yon. Lilitaw ang isang database ng mga proyekto na ini-implement ng DPWH. Ito po sa buong Pilipinas na at clickable yan, iba-ibang rehiyon. So, halimbawa, interesado tayong tingnan sa isang rehiyon kung ano yung mga projects na ginagawa ng DPWH doon, i-click lang po natin. So, halimbawa dito, tingnan natin ang Region 11. Pag kinlik po natin yan, may mga impormasyon na nandyan.
na makikita natin. Ah. Nakalagay kung ano yung type ng project, nakalagay kung sino yung contractor, nakalagay kung magkano ang inilaan na budget, at nakalagay din yung status. Na kumpleto na ba to, ongoing, natigil, hindi natuloy, nandyan po. Siguro ang frustration ko lang dito sa DPWH database, hindi nakalagay. Halimbawa, kung kalsada siya, kung gaano kahaba yung kalsada. Mas maganda sana kung nakalagay para mas detalye at pwedeng magkaroon ng third-party verification. So, ngayon, nakita na natin kung ano yung mga proyekto na to. Yung isang possible source pa rin po ng information ay yung COA reports. Dito naman po, hanapin natin yung COA report ng DPWH at makikita natin kung ano-ano yung mga proyekto na may mga problema. Ngayon po, alam na natin kung saan hahanapin ang mga impormasyon at detalye tungkol sa proyekto ng ating pamahalaan. Maaari po natin i-check hindi lamang yung 51 billion ni Congressman Pulong Duterte, kung hindi pati yung iba na ring mga congressman sa bawat distrito sa buong Pilipinas. Diba? Sabi ni Shelo Magno, ang DPWH, nakalagay lang doon, halimbawa, 10 million. Road construction. Pero hindi sinabi doon yung haba, yung laki, at kung ano. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, katulad kay PBBM, pagdating niya doon sa Bulacan, nakalagay sa DPWH completed. Pero pagdating ni PBBM doon, ni isang simento, ni isang bakal o kabilya, walang naipatayo. Diba? Kita ninyo, mga kababayan? Ngayon, sa mga naghahanap po ng 51 billion ni Pulong, di-search nyo. Bakit ako pa? Taga Davao ba ako? Hindi naman ako taga Davao City. Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Pero ang sabi nga ni Pampilo Lacson, based on record, merong isang distrito na 51 billion. Nako po. Rinig nyo, sabi ni Lacson, o sino nga ba yung 51 billion? Mismo, si Shelo Magno nagsabi na 51 billion, kung hinahanap ninyo yung 51 billion ni Pulong, hanapin ninyo. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb, at tinatawag natin absorptive capacity? How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Tell me, Mr. President. Imposible. We heard stories about... Kita ninyo? Malulunod talaga kayo dyan sa 51 billion kung hindi nyo makita. Sabi nga ni Pulong at sa sagutan ni Abante, walang flood control detong bumabagsak. Pero kung binabaha man, humuhupa rin. So kung meron palang flood control at hindi bumabagsak, wala sila doon sa Davao City, flood control na nagigiba at bumabagsak. Pero bakit binabaha pa rin? Yun ang tanong ko. Wala daw sa Davao yung sinasabi nilang flood control na bumabagsak katulad sa Maynila, katulad sa Bulacan. Pero bakit binabaha pa rin? Mga DDS, alam kong bubo kayo pero hindi kayo bungol. Hindi rin kayo bulag. 51 billion, binabaha pa rin? How comes? Tandaan ninyo, mas bahain ang Bulacan kaysa sa Davao City. Ang Bulacan, pag tumaas ang tubig, nagbabaha, nagha-high tide. Ang Davao City, pag umulan ng 2 to 3 hours, tsaka lang babaha. Pero ang tanong, bakit binaha ba rin kung meron namang 51 billion project? Imposible. Kung ako ngayon, mga kababayan, isa ako sa politician na na-assign dyan. Di ba? Siyempre, kung ako politician, example ako, congressman. Di ba? Ano bang unang suliranin na aking susugpuin kung ako ang congressman sa distrito na yan? Siyempre, tatanungin ko ngayon ang taong bayan, ang mga constituent ko. So, mga constituent ko, ano bang pinakamalaking problema dito sa ating lalawigan, sa ating distrito? Siyempre, sasabihin ng mga tao, baha po, congressman. Baha po, congressman Ken. Siyempre, yan yung una nating problema. Yan yung top priority natin. Na masugpo natin yung baha. Kasi yan ang number 1 nila na problema sa kanilang distrito. Baha. So ngayon, kung ako congressman, syempre, ang susulong ko ngayon sa budget niyan, yung gastos at yung pondo para sugpo natin yung baha.
Mga kababayan. So ang tanong ngayon, bakit binabaha pa rin ang Davao? Hindi nga? Bakit binabaha pa rin ang Davao? Kasi kung ako isang congressman, isang mayor, o kung ako mayor, kung ako congressman, siyempre unahin ko para masolusyonan, baha. Kasi baha ang number one na problema dyan. So ngayon, kung hindi mo masolusyonan yung baha, so ibig sabihin, hindi ka gumagalaw. Mga DDS, alam ko yan. Alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Di ba? Yun, mga kababayan. Tapos na tayo dyan. Alam nyo na. Bakit pa ba? Alam nyo ba? Sunod. Ito, mga kababayan. Ipakita ko pa sa inyo. Ngayon, mga kababayan, baka kasi napunta dito. Mga kababayan. Baka kasi napunta dito yung mga ginastos ninyo dyan na mga tax ninyo, tapos hindi napunta sa kanal, hindi napunta sa flood control, baka nandito. I'd like to thank my shoes for always being there for me and for never giving up on me, even if I wear them all the time. And then I would like to thank my bags for, never fading and for never collapsing, even if I wear them every day. And lastly, I would like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Kita nyo? I would always think for my dad for my never-ending ATM machine. No? So kung hindi napunta dyan sa flood control ninyo, yung pera, malamang nandito sa mga Nipo babies. Mga Nipo babies, ano ba ibig sabihin mga Nipo babies? Yan yung mga anak, mga anak ni kontraktor, anak ni congressman, anak ni gobernur. Mga Nipo babies ang tawag dyan. Mga pinanganak na ang kutsara. Saka magkano 30K HKD? Saka Pero- 30K HKD kami. Magkano yun sa peso? 30K HKD. 10,000. Ay, naka 250K kami. In peso. Ang gano'n kong binili. Diba? Kita nyo, mga Nipo babies. Mga Nipo babies. Kumusta man mo diha, mga Nipo babies. Alam na mga DDS yan kasi kadalasan sa mga DDS Bisaya. Pag sinabi mong Nipo babies, alam ko naman na hindi naman yan sila. Hindi sila bungol, mga bubunga lang. Pag sinabi nating mga Nipo babies, alam na mga DDS yan. Saan ka nakakita ng DDS sa Tagalog? Putang ina, kadalasan sa mga DDS Bisaya. Ang pangit mag-pronounce. Hindi ko naman nilalait yung mga Bisaya, pero alam nyo, yung salitang face. Sa Bisaya, maraming meaning yan. Yung face, merong peace be with you. May face na isda, may face na mukha. Maraming meaning. Kaya pag sinabi mong Nipo babies, alam na mga DDS yan. Alam ko naman na bobo sila, pero hindi sila bungol. Kita nyo, kung nawawala yung mga project ninyo, mga project dyan sa flood control, baka nandito sa kanilang mga luxury bag, mga luxury damit. Alam na mga DDS, ibig sabihin ng Nipo babies, putang ina, saan ka nakakita ng DDS na hindi, chismosa? Yung mga DDS, mga chismosang literal yan, pero bobo nga lang. Kami magalit sa akin mga DDS, mag-like na lang kayo dyan para may pakinabang kayo, mga hayop kayo. So kita ninyo? Nakita ninyo?